20 taong sakripisyo kapalit ay death insurance at marahas na pagtulak sa dagat. Habang nalulunod si Amihan, masayang nag-toast ng champagne ang kanyang asawa at best friend sa yate. Let her sink. Her money is ours. Ang nakakadiring bulong ng lalaking minahal niya. Ngunit iniluwa siya ng alon, hindi bilang bangkay, kundi bilang isang hukom na bitbit ang kanilang pagkasira. Patay na ang martir. Ang nagbalik ay isang reynang maniningil ng walang awa. Paano dudurugin ng isang babaeng galing sa hukay ang ilusyon ng mga linta ngayong gabi ng anibersaryo? Hinigpitan ko ang pagkahahawak sa pilak na cufflink ni Leandro, habang maingat ko itong ikinakabit sa kanyang mamahaling polo. Sa gitna ng maranyang deck ng yacht na inarkila namin para sa aming ika-20 anibersaryo ng kasal, tila isang perpektong larawan kami ng tagumpay at pag-ibig. Niinitian ko siya. Aniting sanay na sa 20 taon ng pagpapanggap bilang isang masunurin at mapagsakripisyong asawa. Ngunit sa ilalim ng aking mahabang buhok, nakabaon sa aking tainga ang isang maliit na earpiece na konektado sa transmitter na itinago ko sa loob mismo ng cufflink na yon. Eksaktong sa pangatlong segundo ng aking pagniiti, bumasag sa aking pandinig ang boses ni Nerissa, ang pinakamatalik kong kaibigan na nanggagaling sa kabilang linya sa loob ng cabin. Tapusin mo na ang drama na yan, Leandro. Pagod na akong magtago sa dilem. Siguraduhin mong malulunod ang babaeng yan bago matapos ang gabi. Gusto ko na ang 500 milyong piso mula sa insurance niya at gusto ko na ang posisyon niya sa kumpanya. Nanigas ang aking mga daliri sa kanyang kuwelyo. Ang init ng hangin sa Manila Bay ay biglang naging kasing lamig ng yelo na dumadaloy sa aking mga ugat. Hindi ako huminga. Hindi ako kumurap. Sa harap ko, ang lalaking ibinigay ko ang buong buhay ko. Ang lalaking pinagtayuan ko ng imperyo. Habang nananatili ako sa anino, ay tumingin sa akin nang may mapanlin lang na pagsuyo. Ayos ka lang ba, amihan ko? Parang namumutla ka. Ani Leandro, sa kanyang malambing na boses na dati-rati ay nagpapalambot sa aking puso. Ngunit na yon ay tila kiskis ng patalim sa aking pandinig. Uminom ka muna ng champagne. You deserve to relax, honey. Masyado mong pinapagod ang sarili mo sa Vergara Architects. Iniabot niya sa akin ang isang baso ng alak. Alam ko, ramdam ko sa tinde ng kanyang pagkakahawak sa baso na may hinalong kung ano rito. Sa kabilang dulo ng deck, natanaw ko ang silueta ni Nerissa na nakasilip sa bintana ng cabin, naghihintay na parang buwaya sa pampang. Biglang lumapit ang kapitan ng barko. Sir, ma'am, handa na po ang fireworks para sa inyong anniversary toast. Isang hudyat, isang pressure mula sa labas, at tila nagtutulak sa akin sa gilid ng bangin. Inumin mo na, amihan. Para sa susunod pang 20 taon natin, pagpupumilit ni Leandro, ang kanyang kamay, ay humawak sa aking balikat, marahas at mapanakal sa ilalim ng pagkukunyari ng isang yakap. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat gabing, puyat ako sa paggawa ng mga blueprint habang siya ay nagpapakasaya ang bawat pisong kinita ko na ipinangbuhay ko sa luho niya. Lahat ng iyon ay nagmistulang abo. Ang amihan na martir, ang amihan na laging umuunawa, ay namatay na sa sandaling marinig ko ang halaga ng aking buhay sa kanilang mga bibig. Ang natira ay isang arkitekto ng sarili kong tadhana, malamig, matalas, at handang maningil. Hindi ako umiyak. Hindi ako nagmakaawa. Tumingin ako ng diretsyo sa kanyang mga mata, mga matang puno ng kasakiman. Alam mo, Leandro, panimula ko, ang boses ko ay kasing tahimik ng dagat bago ang bagyo. Ang dagat ay may kakaibang paraan ng paglalabas ng mga dumi. Kahit gaano mo ito itago sa ilalim, laging may paraan ng katotohanan na lumutang. Bahagyang kumunot ang kanyang no. Anong ibig mong sabihin? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ibig ko lang sabihin,
hindi ko kailangan ng lason mo para malunod. Bago pa siya makakilos, buong lakas kong ibinuhos ang champagne sa kanyang mukha. Ang gulat sa kanyang mga mata ay ang unang kabayaran sa 20 taon kong pagtitiis. Ngunit hindi doon nagtapos ang gabi. Dahil sa gitna ng kanyang pagkagulantang, naramdaman ko ang marahas na pagtulak niya sa akin. Wala ang tunog ng sigaw. Wala ang tunog ng pagbagsak. Ang tanging narinig ko ay ang huling bulong ng aking isipan bago ako lamunin ng madilim at malamig na tubig ng Manila Bay. Hindi ito ang aking katapusan, Leandro. Ito ang pagsilang ng iyong pinakamatinding bangungot. Habang lumulubog ako sa kailaliman, ang huling nakita ko ay ang anino nila ni Nerissa sa itaas, magkayakap habang pinapanood ang aking paglaho. Ngunit sa ilalim ng tubig, ang aking mga kamay ay hindi ko makawag sa takot. Hinawakan ko ang waterproof na pitaka sa aking baywang na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng kanilang panloloko. Isang matinding sipa paitaas. Isang pangako ng pagbabalik. Ang bawat patak ng tubig alat na pumasok sa aking ilong at lalamunan ay parang mga karayom na tumutusok sa aking baga. Sa ilalim ng madilim na ibabaw ng Manila Bay, ang katahimikan ay nakabibingi. Doon sa kailaliman kung saan ang liwanag ng buwan ay tila isang malabong alaala, naramdaman ko ang bigat ng aking sariling katawan. Ang gown na isinuot ko para sa aking anibersaryo, ang telang pinili ko dahil sa tingin ko ay magugustuhan ni Leandro ay naging isang kadenang humihila sa akin pababa. Ngunit sa gitna ng malamig na yakap ng kamatayan, hindi takot ang nanaig sa aking puso. Put. Isang nagbabagang put na mas mainit pa sa anumang apoy. Hindi ako magiging pagkain ng mga isda, hindi sa gabing ito. Hindi para sa mga hayop na tulad nila. Gamit ang huling lakas ng aking mga binti, sinipa ko ang tubig. Ang bawat paggalaw ay isang paghihirap. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagnangalit sa loob ng aking dibdib. Nang sa wakas ay sumungaw ang aking muka, sa ibabaw ang hangin na aking nalanghap ay lasang laya at galit. Tumanaw ako sa malayo. Ang yacht na marilag ay isa na lamang, maliit na tuldok ng liwanag sa abot tanaw. Dala-dala ang 2 taong nagnakaw ng 20 taon ng aking buhay. Ilang oras ang lumipas na tila walang katapusan. Ang bawat hampas ng alon ay sinusubukang baliin ang aking determinasyon, ngunit ang aking isipan ay nanatiling malinaw. Inisip ko ang bawat pirma na ginawa ko para sa mga ari-arian ni Leandro. Inisip ko ang bawat sakripisyo ko para sa kanyang imahe. Ang bawat alaala ay naging isang piraso ng kahoy na nagpapanatili sa akin sa ibabaw. Nang magsimulang magkulay kahel ang langit sa silangan isang tunog ng makina, ang bumasag sa katahimikan ng dagat. Isang maliit na bangkang pangisda ang dahan-dahang lumalapit. Sa gitna ng aking malabong, paningin nakita ko ang isang pamilyar na muka. Si Mang Braulio. Isang matandang mangiisda mula sa Batangas na tinulungan ko noong nakaraang taon nang tangkain ng isang malaking korporasyon na kamkamin ang kanilang pampang. Ma'am Amihan. Diyos ko, ma'am. Ang tinig ni Mang Braulio ay puno ng sindak habang hinihila niya ako paakyat sa kanyang bangka. Ang init ng tuyong kumot na ibinalot niya sa akin ay tila isang himala, ngunit ang aking mga labi ay nananatiling asul. Nanginig ang aking buong katawan hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa tensyon ngayon lamang kumakawala. Huwag po kayo mag-alala, itatakbo ko kayo sa ospital. Hapon niyang sabi habang binubuhay ang makina. Hinawakan ko ang kanyang magaspang na kamay. Ang aking pagkakahawak ay mahigpit at diretso. Hindi, Mang Braulio. Huwag sa ospital. Dalhin niyo ako sa inyo, sa tagong lugar. Walang dapat makaalam na buhay ako, kahit sino. Nakita ko ang pagtataka sa kanyang mga mata, ngunit ang utang na loob niya sa akin ay mas matimbang kaysa sa anumang katanungan. Tumango siya ng tahimik. Pagdating sa maliit na dampa ni Mang Braulio sa isang liblib na bahagi ng Batangas, humarap ako sa isang basag na salamin.
Ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi ng arhitektong kilala sa Manila. Ang kanyang mga mata ay malalim. Ang kanyang balat ay maputla at puno ng gasgas. Kinuha ko ang isang kalawanging gunting sa ibabaw ng mesa. Nang walang pag-aalinlangan, kinupit ko ang aking mahabang buhok. Ang bawat hibla na nalalaglag sa sahig ay sumisimbolo sa bawat kasinungalingan na pinaniwalaan ko. Sa bawat paggupit, tila nababawasan ang bigat sa aking balikat. Nang matapos ako, ang tanging natira ay isang maikli at matapang na gupit na nagpatingkad sa bagsik ng aking mga mata. Patay na si Amihan Vergara, ang asawa ni Leandro. Bulong ko sa aking sarili habang nakatingin sa salamin. Ngayon lilitaw ang amihan na tatapos sa inyo. Pinuksan ni Mang Braulio ang isang lumang telebisyon sa sulok. Isang balita ang bumulaga sa akin. Ang mukha ni Leandro ay sumakop sa screen, may hawak na panyo, at kunwaring humihikbi sa harap ng mga kamera ng media. Ang aking asawa, ang aking mahal na amihan, bigla na lamang siyang nawala sa gitna ng dagat. Gagawin ko ang lahat. Ibibigay ko ang lahat. Nang yaman ko, mahanap lang siya. Hikbi ni Leandro sa tapat ng mikroponyo. Sa tabi niya, nakasuot ng itim na belo, ay si Nerissa na kunwaring inaalalayan ang nagluluksa kong asawa. Isang malamig na tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Napakagaling na aktor. Napakahusay na direktor. Hindi nila alam, ang pinapanood nila ay ang sarili nilang libing. Ibigay mo ang lahat ng yaman mo, Leandro, wika ko, habang hinahaplos ang aking maikling buhok. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong gagawin mo nga yan. Pero hindi para hanapin ako, kundi para bayaran ang lahat ng ninakaw mo. Kinuha ko ang aking waterproof na pitaka. Sa loob nito, ang digital recorder ay tuyo at ligtas. Pinindot ko ang play. Ang boses ni Nerissa at Leandro ay muling umalingaw sa maliit na dampa, tila isang sumpa, natatapos sa kanilang marangyang mundo. Tumayo ako ng tuwid. Walang luhang pumatak. Ang amihan na marupok ay nilamon na ng dagat. At ang alon na paparating ay hinding-hindi nila mapipigilan. Sa loob ng 2 araw, binuo ko ang aking plano ng may katumpakan ng isang arhitekto. Ang bawat hakbang ay dapat lapat, ang bawat anggulo ay dapat matibay. Hindi sapat na mabuhay lang ako. Kailangang makuha ko ang lahat ng armas na gagamitin nila laban sa akin. Gamit ang isang lumang laptop at mabilis na koneksyon sa internet sa isang maliit na computer shop sa bayan, pinasok ko ang aming joint accounts. Ang nakita ko ay sapat na upang magliyab muli ang aking pandinig. Simuti na ni Leandro ang lahat ng aming liquid assets. Ang mga pundong nakalaan para sa mga materyales ng aming kasalukuyang proyekto sa Bonifacio Global City ay inilipat sa isang account na hindi ko kilala. Ngunit, may isang address na paulit-ulit na lumalabas sa kanyang Grab history, isang penthouse sa Makati na kailanman ay hindi niya nabanggit sa akin. Tila isang anino akong lumulusot sa back entrance ng gusaling iyon. Nakasuot ako ng malaking hoodie, itim na face mask, at ang aking bagong gupit na buhok ay nakatago sa ilalim ng isang cap. Hindi ako nanginginig. Ang aking mga kamay ay kasing tigas ng semento habang ginagamit ko ang master keycard na palihim kong kinuha sa aming safe sa opisina buwan na ang nakalilipas. Nang bumukas ang pinto, sinalubong ako ng amoy ng pabango ni Nerissa. Ang masangsang na amoy ng pagtataksil. Ang penthouse ay puno ng mga gamit na ako ang nagbayad. Ang mga painting sa dingding, ang Italian leather sofa, lahat ay galing sa aking pinaghirapan. Mabilis akong kumilos. Pinasok ko ang silid ni Leandro at binuksan ang kanyang personal na vault na nakatago sa likod ng isang painting. Alam ko ang code. Ang kaarawan ng aming panganay na anak na si Bianca, ang tanging bagay na ginagamit niya para magmukhang mabuting ama. Sa loob natagpuan ko ang hinahanap ko. Ang insurance policy. 500 milyong piso. Ang pangalan ng ahente ay Victor Santibanez. Isang pangalang pamilyar sa akin,
mula sa mga lumang transaksyon ng aking biyenan. Ngunit hindi lang yon. May mga dokumento rin ng mga dummy companies na ginamit ni Leandro para ilabas ang pera mula sa Vergara Architects. Napakawalang hiya mo, Leandro. Bulong ko habang kinukunan ng larawan ang bawat pahina gamit ang aking telepono. Hindi mo lang ako gustong patayin. Gusto mo rin akong iwanang hutot at kahiya-hiya. Bago ako lumabas, kinuha ko ang aking burner phone. Tinawagan ko si Sofia, ang aking pinakapinagkakatiwalaang sekretary sa loob ng 10 taon. Sofia, ako ito. Huwag kang sisigaw. Huwag kang gagawa ng anumang ingay na magbibigay alam na kausap mo ako. Ang boses ko ay malamig at diretso. Narinig ko ang pagsinghap niya sa kabilang linya tila isang taong nakakita ng multo. Maam-amihan pero, ang balita, patay na raw po kayo. Buhay ang multong kausap mo, Sofia. At kailangan ko ang katapatan mo ngayon higit kailanman. I-freeze mo ang lahat ng disbursements para sa BGC project. Sabihin mo may technical error sa bank interface. Huwag mong hahayaan na makagalaw si Leandro ng kahit 1 sentimos simula ngayong oras na ito. Do you understand? Yes, ma'am. I understand. Pero paano po kayo? Huwag mo akong alalahanin. Maghanda ka lang. Dahil kapag bumalik ako, sisiguraduhin nating walang matitira sa kanila. Ibababa ko na sana ang telepono nang makarinig ako ng pag-ikot ng susi sa pintuan ng penthouse. Mabilis akong lumingon at mabilis na nagtago sa likod ng mahabang velvet na kurtina sa balkonahe. Bumukas ang pinto. Narinig ko ang pamilyar na tawa ni Nerissa. Ang tawang dati ay nagbibigay sa akin ng saya. Ngunit ngayon ay nagdudulot ng pandidiras. Finally! Ang galing mong umarte kanina sa TV, Leandro. I almost believed you were crying. Sabi ni Nerissa habang naririnig ko ang tunog ng kanyang high heels na naglalakad sa sahig. Kailangan, baby. The insurance company is starting their investigation. Kailangan nilang makita na broken-hearted ako. Sagot ni Leandro, at narinig ko ang tunog ng pagbukas ng bote ng alak. Excited na ako sa funeral. After that, wala na tayong kailangang itago. And by the way, I want her jewelry collection. Lalo na yung diamond set na suot niya noong gala last month. Akin na yun, ha? Humigpit ang kapit ko sa kurtina. Ang aking mga kuko ay tila ibig bumaon sa tela. Ang dumi ng kanilang mga salita ay tila dumidikit sa aking balat. Of course, everything she owned is now ours. Tugon ni Leandro nang may kasamang halakak. Narinig ko ang kanilang mga hakbang na papalapit sa kinalalagyan ko sa balkonahe. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang dekada ng pagtitiis. Ang baw sa loob ko ay handa ng sumabog, ngunit pinigil ko ito. Ang aking katuwiran ay nanatiling mas matalas kaysa sa aking galit. Hindi pa ito ang oras. Ngunit malapit na. Ang bawat hakbang ko palabas ng penthouse na iyon ay parang paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ngunit ang aking mukha ay nanatiling tila marmol malamig at walang emosyon. Hindi ko hinayaang makita ng mga CCTV ang aking mukha. Alam ko ang bawat blind spot ng gusaling ito. Dahil ako mismo ang nag-audit ng security design nito noong itinatayo pa lamang ito. Ang talino ko ang naging pundasyon ng kanilang karangyaan. At ang talino ko rin ang magiging mitsa ng kanilang pagguho. Kinabukasan, sinimulan ko ang aking regalo para kay Leandro. Sa kanyang opisina sa Vergara Architects, isang malaking kumpol ng mga puting lila, ang paborito kong bulaklak na madalas gamitin sa mga burolang dumating. Walang nakasulat na pangalan sa card, kundi ang mga salitang, Happy ika-20 Leandro. The sea never keeps what it steals. Mula sa isang tago at malayong upuan sa loob ng coffee shop sa tapat ng gusali, pinanood ko siya sa pamamagitan ng aking binoculars. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang anyo. Ang kanyang kumpiyansang lakad ay napalitan ng pagkataranta. Ang kanyang mga kamay ay nanginghinig habang binabasa ang card. Yan ang gusto ko. Ang dahan-dahang paggapang ng takot sa kanyang balat, ang unti-unting pagkabulok ng kanyang katinuan. Ngunit ang pinakamahirap na bahagi ng aking plano ay ang susunod na hakbang.
Kailangan ko ang aking anak. Si Bianca. Nagkita kami sa loob ng isang tahimik at madilim na kapilya sa labas ng lungsod. Nakasuot ako ng itim na belo, nagpapanggap na isang nagluluksa. Nang pumasok si Bianca, ang kanyang mga mata ay mugto at ang kanyang balikat ay bagsak. Ang aking puso ay tila pinipiga, ngunit pinigil ko ang aking mga luha. Ang pag-iyak ay para sa mga mahihina at sa laban na ito, kailangan ko siyang maging matibay. Mama? Ang kanyang boses ay isang basag na bulong nang makilala niya ako sa ilalim ng belo. Susunggaban niya sana ako ng yakap, ngunit itinaas ko ang aking kamay upang pigilan siya. "Wipe your tears, Bianca," ang utos ko. Ang boses ko ay matalas at walang puwang para sa sentimentalidad. I don't need a grieving daughter. I need a prosecutor. Isang mahusay na piskal na handang magpakulong sa sarili niyang ama. Natigilan siya, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa gulat. Mama, buhay ka. Pero paano? Sabi ni Papa. Sabi niya nahulog ka dahil sa lakas ng alon. He's devastated. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Devastated, no, Bianca? He's celebrating. Ang lason sa baso ko, ang marahas na pagtulak niya sa akin sa gitna ng dagat, at ang 500 milyong pisong insurance na kukunin nila ni Nerissa yon ang katotohanan. Inabot ko sa kanya ang isang folder na naglalaman ng mga kopya ng dokumentong nakuha ko sa penthouse. Basahin mo ito. Ang mga dummy companies, ang mga peking pirma, at ang ebidensya ng kanilang pagtataksil. I spent 20 years building this family, and your father spent 20 minutes trying to destroy it for a woman who only loves his stolen money. Nakita ko ang pagbabago sa mga mata ni Bianca. Ang lungkot ay napalitan ng isang pamilyar na apoy, ang apoy ng katarungan na ako mismo ang nagtanim sa kanya. Anong gusto mong gawin ko, Ma? Be professional. Don't show him anything. Hayaan mong isipin niyang kontrolado niya ang sitwasyon. Hayaan mong ituloy niya ang funeral, sabi ko habang tumatayo. But behind the scenes, I want you to coordinate with the Anti-Money Laundering Council. I-freeze natin ang lahat ng accounts na nakapangalan sa mga dummy companies na yan. I want him to feel what it's like to have everything, then wake up with absolutely nothing. Mabakasaktan ka niya kapag nalaman niyang buhay ka? Pag-aalala niya. Huminga ako ng malalim, ang aking tingin ay nakapako sa krus sa harapan ng kapilya. He already tried to kill me once, Bianca. The sea spat me back out because I'm not done with him yet. Sabihin mo sa kapatid mo, prepare the CCTV footage from the yacht. I know he has it. Lumabas ako ng kapilya nang hindi lumilingon. Ang hangin sa labas ay malamig, ngunit ang aking dugo ay kumukulo sa determinasyon. Pagbalik ko sa aking hideout, ang tunog ng aking burner phone ay bumasag sa katahimikan. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. "Hello?" ang sagot ko. "Amihan." Isang barito ng boses ang magsalita sa kabilang linya. Hindi ito si Leandro. Hindi rin ito si Mang Braulio. "I know you're alive, and I know what you're planning. If you want to truly destroy Leandro, you'll need more than just bank records. You'll need me." Nanigas ang aking buong katawan. "Who is this?" "The person who sold him the insurance policy," ang sagot ng lalaki. "And the person who knows where the rest of your money is hidden. Meet me at the Manila Bay Pier, midnight. Come alone, or the evidence burns." Ang gabi sa pier ng Maynila ay kasing dilim ng budi ng asawa ko. Ang amoy ng kalawang at napanis na tubig alat ay humahalo sa malamig na hanging tumatagos sa aking manipis na jacket. Nakatayo ako sa anino ng isang malaking container van, ang aking mga mata ay nakatuon sa isang figura na nakasandal sa isang lumang post ng ilaw. Si Victor Santibáñez. Ang lalaking nagbenta ng aking kamatayan sa halagang 500 milyong piso. "Lumabas ka na, amihan. Alam kong nariyan ka. Amoy ko ang takot mo." Ang boses niya,
ay mayabang puno ng kumpiyansa ng isang taong akalang hawak niya ang alas. Dahan-dahan akong humakbang palabas sa liwanag, ngunit hindi ako lumapit ng husto. Pinanatili ko ang distansya na sapat para makatakbo kung kailangan. Wala akong dalang takot, Victor. Ang dala ko lang ay ang pasensya na makitang mabulok kayong lahat. Bahagyang nagulat si Victor nang makita ang bago kong anyo. Ang kanyang paningin ay nanatili sa aking maikling buhok bago ito bumaba sa aking mga mata na tila dalawang talim ng kutsilyo. You look different. Mas matapang. Mas delikado. Let's skip the pleasantries. Ang putol ko sa kanya, ang boses ko ay walang bahid ng emosyon. Anong kailangan mo? Bakit mo ako tinawagan? Tumawa siya isang tulog na kasing pangit ng kanyang pagkatao. Leandro is a snake, amihan. Akala niya ay kaya niya akong paikutin. Pagkatapos kong ayusin ang insurance policy mo, sinubukan niya akong bawasan sa usapan naming komisyon. He's ghosting me. He thinks he doesn't need me anymore now that you're dead. At dahil doon, bigla kang naging kampiyon ng katarungan? Isang mapait na ngisi ang sumilay sa aking mga labi. How predictable. Inilabas niya ang isang maliit na USB drive mula sa kanyang bulsa. Nasa loob nito ang recording ng huli naming pag-uusap ni Leandro bago kayo sumakay sa yacht. Dito niya malinaw na sinabi na, aksidente ang dapat mangyari sa'yo. It's the smoking gun, amihan. With this, hindi lang insurance fraud ang kaso niya. It's premeditated murder. And what do you want in exchange? 100 million pesos. I want the same amount he promised me, but from you. Consider it a fee for your resurrection. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. I don't negotiate with criminals, Victor. I destroy them. Then you'll never get this. Panta niya itatago na sana ang USB. Tumingin ka sa paligid mo, ang sabi ko nang may kasamang kakaibang katahimikan sa aking tinig. Hindi mo ba napapansin ang mga sasakyang nakaparada sa bawat kanto ng pier na ito? Sa isang tawag ko lang, ang mga tauhan ng Anti-Money Laundering Council ay lulukso sa'yo. Hindi mo ako hawak, Victor. Ako ang may hawak sa'yo. Ang record ng illegal transactions mo sa insurance company, hawak ko na rin. Naniga siya. Ang kanyang yabang ay tila natunaw na parang kandila sa tindi ng aking titig. Dahan-dahan niyang iniabot sa akin ang USB drive. Take it. Just keep me out of this. Leave, ang tanging sagot ko. Nang makaalis si Victor, agad kong isinalpak ang USB sa aking tablet habang nasa loob ng aking sasakyan. Isinuot ko ang aking headphones. Ang boses ni Leandro ay agad na umalingaw-ngaw puno ng kasakiman. Siguraduhin mong walang butas ang policy, Victor. Once she's gone, the money should be in my offshore account within a week. I've worked too hard for this family to let her control everything until I die. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Ang sakit ay wala na rito. Ang tanging nararamdaman ko na lamang ay ang malamig na determinasyon na tapusin ang nasimulan ko. Binuksan ko ang aking monitoring app na konektado sa mga bug na itinanim ko sa penthouse. Narinig ko ang boses ni Nerissa mataas at tila naghihisterya. Leandro, I'm telling you, may nagmamasid sa atin. Ang mga bulaklak na yon at ang tawag sa telepono, what if she survived? What if Amihan is still out there? Narinig ko ang tunog ng pagbagsak ng baso. Shut up, Nerissa. Stop being paranoid. No one survives that fall, especially with the drugs I put in her drink. Si Sofia lang yun o yung mga tauhan niya. They're just trying to scare us. But I'm scared, Leandro. Paano kung hindi natin makuha ang pera? Makukuha natin ang pera. Ang boses ni Leandro ay naging matalim at puno ng gaslighting. And stop acting like you're innocent. You wanted this as much as I did. You complained every day about how she treated you like a charity case. Kasalanan niya ito kung hindi niya ako pinaramdam na wala akong kwenta. Kung hindi niya ako laging dinidiktahan sa bawat galaw ko sa kumpanya, hindi ko ito gagawin.
She made me a monster, Nerissa. Kaya dapat lang na siya ang magbayad. Napapikit ako sa pandidire. Ang asawa ko, ang lalaking pinangalagaan ko, ang dangal sa loob ng 2 dekada, ay isinisisi sa akin ang sarili niyang kataksilan. Dahil masipag ako, dahil matagumpay ako, dahil hindi ko hinayaang malugi ang kumpanya sa kanyang mga maling desisyon. Tomorrow, wika ni Leandro sa recording. The board of directors of the insurance company will meet at 9 a.m. I will sign the final claim papers. After that, we'll go straight to the funeral. Dun natin tatapusin ang lahat. One last act of a grieving widower, and we're free. Tumingin ako sa labas ng bintana ng sasakyan, sa madilim na dagat na minsang sumubok na lumamon sa akin. The meeting is at 9 a.m. Leandro, bulong ko sa hangin. But I'll be there at 8:59. And I won't be coming as your ghost. I'll be coming as your judge. Ang amoy ng mga puting lila sa loob ng Marangyan Chapel ay tila halimuyak ng pagkabulok sa aking pang-amoy. Punong-puno ang bawat sulok ng mga taong nakasuot ng itim, mga mukhang kunwaring malungkot at mga bulong-bulungan tungkol sa trahedya ng isang matagumpay na arhitekto. Sa gitna ng altar, nakatayo ang isang malaking litrato ko, ang aking mukha na nakangiti. Walang kamalay-malay sa kataksilang naghihintay sa akin sa ilalim ng dagat. Nakatayo si Leandro. Sa harap ng podium, ang kanyang mukha ay sapat na para sa isang nominasyon sa pag-arte. Hawak niya ang isang puting panyo, paminsan-minsang pinapahid sa kanyang mga mata na wala namang luha. Sa kanyang tabi nakayuko si Nerissa, nakasuot ng isang mamahaling itim na belo na tila isang reyna ng kadiliman na naghihintay na koronahan. Si Amihan ay hindi lang isang asawa. Ang boses ni Leandro ay nangangatog puno ng peking emosyon na umaalingaw-ngaw sa buong chapel. Siya ang puso ng aming tahanan. Siya ang inspirasyon ng Vergara Architects. Ang pagkawala niya ay isang sugat sa aking puso na hinding-hindi maghihilom. Ang tanging hiling ko na lamang ay ang mabigyan siya ng marangal na huling hantungan, kahit ang kanyang katawan ay nananatili pa rin sa kailaliman ng dagat. Isang mahinang hikbi ang narinig mula sa mga panauhin. Napakagaling, napakalinis ng pagkakadirehe ng dula-dulaang ito. Nasa likurang bahagi ako ng chapel, nakatayo sa dilim ng malaking pintuan. Nakasuot ako ng isang eleganteng puting vest at slacks, isang matapang na kontra sa itim na paligid. Ang aking maikling buhok ay nakaistilo ng maayos, at ang aking mga labi ay pinahiran ng pulang-pulang lipstick na tila simbolo ng dugo at tagumpay. Sana ay naging masaya ka sa bawat sandali ng ating pagsasama, Amihan. Pagpapatuloy ni Leandro, itinaas ang kanyang paningin sa aking litrato. I promise to take care of everything you left behind. Your legacy is safe with me. Ito na ang oras. Dahan-dahan kong itinulak ang malaking pintuan ng chapel. Walang malakas na kalabog, kundi ang marahang pagpasok ng liwanag mula sa labas na gumuhit sa gitna ng pasilyo. Naririnig ang bawat dahan-dahang paghakbang ng aking suot, natakong sa makintab na marmol na sahig. Ang bawat tunog ay tila isang babala na papalapit sa altar. Tumigil ang boses ni Leandro. Ang mga panauhin ay isa-isang lumingon. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng tingga. Nakita ko ang pagbagsak ng panyo mula sa kamay ni Leandro. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng peking lungkot ay biglang naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sindak, tila nakakita ng isang multo na bumangon mula sa impyerno. I hope you enjoyed the show, Leandro. Ang boses ko ay malamig, malinaw, at umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng chapel. Pinatatahimik ang bawat bulong. Naglakad ako ng diretso patungo sa harap. Hindi inaalis ang aking tingin sa kanyang nanginginig na anyo. Ang bawat hakbang ko ay puno ng otoridad ng isang babaeng namatay na at nabuhay muli para sa katarungan. Nang makarating ako sa harap ng podium, tiningnan ko si Nerissa na tila isang basahan. Ang kanyang belo ay hindi sapat para itago ang panginginig ng kanyang buong katawan. Amihan?
ang bulong ni Leandro. Ang kanyang boses ay tila isang tuyot na dahon. Paano ako nabuhay? Isang mapait at matalim na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Huminto ako sa tapat mismo ng aking sariling litrato at hinarap ang mga panauhin, ang mga kaibigan, kliyente at pamilya na naging saksi sa kanyang mga kasinungalingan. Ang dagat ay masyadong malinis para sa isang kaluluwang puno ng galit sa katotohanan, Leandro. Iniluwa ako ng tubig dahil mayroon pa tayong hindi natatapos na usapan. Humarap ako sa kanya. Ang aking distansya ay sapat na para maramdaman niya ang init ng aking galit at ang lamig ng aking katuwiran. Huwag kang mag-alala tungkol sa aking legacy. Safe na safe ito. Pero ang legacy na iiwan mo, iyan ang pag-uusapan natin ngayon. Kinuha ko ang isang remote control mula sa aking bulsa. Ang projector sa likod ng altar na dapat ay magpapakita ng mga video ng aking buhay ay biglang nagbago. Sa halip ng mga larawan ng pamilya, isang audio wave ang lumabas sa screen at ang boses ni Victor Santibanez at Leandro ay nagsimulang gumaralgal sa mga speaker ng chapel. Once she's gone, the money should be in my offshore account within a week. Ang buong chapel ay tila binuhusan ng malamig na tubig. Ang mga bulong-bulungan ay naging mga sigaw ng pagkagulantang. Tiningnan ko si Leandro na ngayon ay nakaluhod na sa takot sa tabi ng podium. Did you miss me, my dear husband? Bulong ko sa mikropono sapat na para marinig ng lahat. Because I'm back from the dead to settle the bill. At ang bill na ito, Leandro, hindi mo kayang bayaran ng kahit anong insurance. Bukas ang pinto sa gilid ng chapel. Pumasok si Bianca, ang aking anak, na may suot na seryosong mukha at hawak ang isang folder ng korte. Kasunod niya ang 4 na unipormadong pulis. Leandro Vergara, ang boses ni Bianca ay matigas at walang bahid ng pag-aalinlangan. Under the authority of the prosecutor's office, you are under arrest for frustrated parricide, insurance fraud, and embezzlement. Tumingin ako kay Leandro pagkatapos ay kay Nerissa na sinusubukang gumapang palayo sa gilid. Ang paghihiganti ay hindi kailangang maging maingay, Leandro. Ang huling sabi ko bago ko tinalikuran ang kanyang pagkawasak. Kailangan lang nitong maging totoo. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang sumigaw mula sa likuran. Isang boses na hindi ko inaasahan. Hindi siya ang utak ng lahat ng ito. Amihan, lumingon ka. Ang katahimikan sa loob ng chapel ay nabasag ng boses na iyon. Lumingon ako ng marahan. Mula sa likurang pintuan, pumasok ang 2 ahente ng National Bureau of Investigation. Hila-hila ang isang lalaking nakaposas. Si Victor Santibanez. Ang kanyang muka ay puno ng pawis at takot. Hindi si Leandro ang nag-isip ng lahat ng ito. Sigaw ni Victor ang kanyang nanginginig na daliri ay nakaturo ng diretsyo sa babaeng nakasuot ng itim na belo malapit sa altar. Si Nerissa, siya ang kumontak sa akin. Siya ang may baon na $1 utang sa kasino at gumamit kay Leandro para nakawin ang pondo ng kumpanya niyo. Nanlaki ang mga mata ni Nerissa. Ang kanyang mukha na kanina ay nagmamakaawa ay biglang naging matigas. Sinungaling, wala akong alam sa sinasabi mo. Isa lang akong kaibigan na nagluluksa. Ngunit hindi na siya pinakinggan ng mga tao. Ang mga bulong-bulungan ay naging matatalim na tingin ng pandidiri. Bumaling ako kay Leandro. Inasahan kong tatanggapin niya ang kanyang pagkatalo. Ngunit ang mga zbobo at makasariling lalaki ay laging may huling barahan ng panlilinlang. Tila nawalan siya ng katinuan. Humarap siya sa mga bisita, itinaas ang kanyang mga kamay na tila isang biktima ng malaking inhustisya. Huwag kayong maniwala sa babaeng ito. Tili ni Leandro, ang kanyang boses ay pumipiyok sa desperasyon. Peke ang audio na yan. Isang impostor ang babaeng ito. AI yan. Pinagawa yan ng mga kalaban ko sa negosyo para sirain ako. Patay na ang asawa ko.
At kung totoo mang ikaw si Amihan, ikaw ang may kasalanan nito. Ikaw ang nagtulak sa akin sa bangin dahil sa sobrang pagkontrol mo sa buhay ko. Ginawa mo akong walang kwenta sa sarili kong bahay. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Ang kanyang gaslighting ay walang epekto sa isang pusong naging yelo na. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nakipagtalo. Tumingin lamang ako kay Sofia, ang aking tapat na sekretarya, na nakatayo malapit sa control room ng chapel at tumango. Nag-iba ang larawan sa malaking projector. Nawala ang audio wave. Ang kumalit ay isang malinaw na video, kuha mula sa nakatagong security camera sa mismong deck ng yacht na marilag. Walang tunog ang video, ngunit ang mga imahe ay sapat na para sumigaw ng katotohanan. Nakita ng buong bulwagan kung paano niya inabot sa akin ang baso. Nakita nila kung paano ko ito itinapon. At nakita nila ang buong lakas na pagtulak ni Leandro sa akin. Bago siya lumingon kay Nerissa at magyakapan sila, habang ako ay nilalamon ng madilim na alon. Ang lahat ng tao sa chapel ay napasinghap. Ilang mga matatandang kliyente namin ang napaling sa labis na hiya at galit para sa kanya. Ang ebidensya ay hindi maitatanggi. Ang kanyang mga palusot ay nadurog na parang basag na salamin. Lumapit si Bianca. Ang aking anak ay nanatiling tuwid ang tindig, ang kanyang mukha ay isang perpektong larawan ng profesionalismo, kahit alam kong nadudurog ang puso niya sa nakikita. Kinuha niya ang malamig na posas mula sa pulis na nasa kanyang tabi. Bianca anak, maniwala ka sa akin. Ginawa ko yun para sa atin. Pagmamakaawa ni Leandro, lumuluhod sa harap ng sarili niyang anak. Sinusubok ang hawakan ang laylayan ng palda nito. Umatras si Bianca, ang kanyang tingin ay kasing lamig ng sa akin. Huwag mo akong tawaging anak. Nawala ang karapatan mo sa akin nung pinili mong patayin ang ina ko. Basahan niyo siya ng Miranda rights. Habang pilit na isinusuot ng mga pulis ang posas kay Leandro, nahagip ng aking paningin si Nerissa. Dahan-dahan siyang gumagapang patungo sa maliit na pintuan sa gilid ng chapel, umaasang makakatakas sa gitna ng kaguluhan. Wala pang 3 hakbang ay nahaharang na ako sa kanyang daraanan. Tumala ang matinding takot sa kanyang mga mata. Sinubukan niyang umiyak, ang mga pekeng luha ay mabilis na nagunahan sa kanyang pisingi. Amihan, best friend, patawarin mo ako. Tinakot lang ako ni Leandro. Wala akong magawa, kailangan ko ng pera para sa pamilya ko. Hindi ko na siya pinatapos. Umiwas ang aking kanang kamay at bumagsak ng buong lakas sa kanyang muka. Ang matunog na paglapat ng aking palad sa kanyang pisingi ay umalingaw-angaw ng napakalakas, pansamantalang nagpatahimik sa buong chapel. Ang tindi ng aking sampal ay nagpatumba sa kanya sa sahig. Ang kanyang maranyang itim na belo ay napunit. Nakatayo ako sa ibabaw niya. Tinitigan ko ang pulang marka na mabilis na namuo sa kanyang balat. Wala akong naramdamang awa, tanging ang matinding kasabikan ng isang katarungang nais-akatuparan. Huwag mong gamitin ang salitang best friend para takpan ang pagiging lenta mo, Nerissa. Ang boses ko ay mababa, ngunit nakakapanindig balahibo. Ang sampal na yan ay para sa pagkakaibigang pinatay mo. At ang susunod na 20 taon mo sa selda ay para sa kumpanyang sinubukan mong nakawin. Lumapit ang 2 pang pulis at marahas na itinayo si Nerissa, pinusasan ang kanyang mga kamay na puno ng mamahaling alahas na galing sa aking bulsa. Hinihila na palabas sina Leandro at Nerissa, pinapanood ng buong mataas na lipunan ng Maynila ang kanilang lubos na pagkasira. Ngunit bago sila tuluyang mailabas sa pinto, lumingon si Leandro, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagkatalo. Akin ang kalahati ng kumpanya, Amihan. Kahit makulong ako, hindi mo makukuha ang yaman ko, sigaw niya. Numiti ako ng napakatamis. Wala kang yaman, Leandro. Ang account sa Switzerland, ang mga dummy companies na freeze na ng gobyerno kaninang 8:00 ng umaga. Ang penthouse sa Makati,
Nakapangalan na yon sa Vergara Architects na ngayon ay 100% pagmamay-ari ko na. Wala kang babalikan. Wala kang pambayad sa abogado. Ikaw ay isang pulubi na mamamatay sa loob ng selda. Iniwan ko siyang tulalang nakatingin sa akin. Ang huling hibla ng kanyang pag-asa ay tuluyang pinutol bago tuluyang isinara ng mga pulis ang pinto ng chapel. Ang hangin sa loob ng mansyon ng mga Vergara ay tila nagbago ng timpla. Nawala ang amoy ng sigarilyo ni Leandro at ang pilit na halimuyak ng mamahaling pabango na madalas iwanan ni Nerissa tuwing nagpapanggap siyang bumibisita para magtsa. Habang naglalakad ako sa malawak na pasilyo, ang bawat hakbang ko sa makinis na kahoy na sahig ay tila pag-angkin muli sa bawat sulok ng bahay na ito na itinayo ko mula sa aking sariling pawis at talino. Sa labas ng mansyon, nagkikislapan ng asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulisya. Ineskortan nila si Leandro pabalik sa bahay upang kumuha ng kanyang mga personal na gamit bago siya tuluyang dalhin sa city jail kung saan walang piyansang naghihintay para sa kasong frustrated parricide. Ito ay isang pabor na hiningi ko mismo sa hepe ng pulisya. Gusto kong makita niya ang kanyang palasyo na gumuho sa mismong harapan niya. Nakatayo ako sa gitna ng master bedroom. Sa paligid ko ang mga kasambahay ay mabilis na kumikilos. Inutusan ko silang ilagay ang lahat ng signature suits, mamahaling sapatos, at mga relo ni Leandro sa loob ng murang itim na plastik na basurahan. Ang mga telang binili mula sa Italia ay walang habas na isiniksik kasama ng kanyang mga sapatos. Walang pag-iingat tanging, pag-alis lamang ng basura. Bumukas ang pinto. Pumasok si Leandro, nakaposes ang 2 kamay sa harapan at inaakay ng 2 investigador. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang buhok na laging maayos ay ngayon ay magulo at basa ng pawis. Nang makita niya ang mga itim na plastic bag sa gitna ng kwarto, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa galit at hiya. Anong ginagawa mo, amihan? Nanginginig ang kanyang boses. Pilit na itinatago ang takot sa likod ng wad na tapang. Mga gamit ko yan. Ang Rolex na yan ay regalo ko sa sarili ko noong makuha natin ang BGC project. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Ang aking mga mata ay kasing lamig ng yelong, hindi natutunaw. Humalukip-kip ako at sumandal sa hamba ng malaking bintana. Wala kang nakuha sa BGC project, Leandro. Ako ang gumuhit ng plano. Ako ang humarap sa mga investors. Ikaw ay naroon lamang para uminom ng alak at magyabang, ang sagot ko. Ang boses ko ay mababa pantay, ngunit bawat salita ay tila talim na humihiwa sa kanyang pagkatao. Lahat ng nasa kwartong ito ay binili ng pera ng Vergara Architects. Kabilang na ang damit na suot mo ngayon. Ang tanghing dadalhin mo sa selda ay ang mga basurahang yan, dahil yan ang eksaktong halaga mo. Sinubukan niyang lumapit sa akin, ngunit mabilis siyang hinila pabalik ng mga pulis. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat, ang pag-asa sa kanyang mga mata ay tuluyang napalitan ng desperasyon. Ang lalaking dati ay nag-aakalang hawak niya ang mundo, ay ngayon ay nagmumukhang isang batang inagawan ng laruan. Amihan, please. Nagbago ang tono ng kanyang boses. Mula sa galit ito ay naging isang kaawa-awang pagmamakaawa. Ang paborito niyang armas ang pagpapaawa. 20 taon tayong nagsama. Naging mabuti akong ama kina Bianca. Nagkamali ako, oo. Natukso ako kay Nerissa dahil pinadama niya sa akin na kailangan niya ako, hindi tulad mo na kayang gawin ang lahat mag-isa. Pero tao lang ako, amihan. Forgive me. Huwag mo naman akong itapon na parang aso. Isang mapaklang ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Ang husay niya, talagang baligtarin ang katotohanan. Hanggang sa huling sandali, sinusubukan niya pa ring ipasok sa isip ko na ako ang may pagkukulang. Ang pagiging malakas ko ay hindi lisensya para magtaksil ka, Leandro. Ang waika ko habang dahan-dahang naglalakad palapit sa kanya. Tiningnan ko ng diretso ang kanyang mga mata hanggang sa siya na mismo ang umiwas ng tingin. Hindi ka natukso kay Nerissa
dahil kailangan ka niya. Sumama ka sa kanya dahil pareho kayong linta na naghahanap ng dugo na masisipsip. Huwag mong gamitin ang mga anak ko para maghugas kamay. Namatay ang karapatan mo bilang ama nung idinikit mo ang presyo sa buhay ko. Lumapit ang hepe ng pulisya. Ma'am Amihan, tapos na po ang inilaang oras para sa kanya. Kailangan na po namin siyang ibalik sa presento. Binuhat ng mga pulis ang 3 itim na plastic bag at itinulak si Leandro palabas ng kwarto. Bawat hakbang niya pababa ng malapad na hagdanan ay sinabayan ng mga paningin ng aming mga kasambahay. Mga paningin na walang bahid ng awa, kundi purong pandidiri. Nang makarating siya sa pintuan ng mansyon, tuluyan nang bumigay ang kanyang tuhod. Bumagsak siya sa sahig, ang kanyang mga nakaposas na kamay ay pilit na inaabot ang laylayan ng aking sapatos. Ang kanyang pag-iyak ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, isang tunog ng lubos na pagkawasak. Amihan, maawa ka. Hindi ko kaya sa loob ng kulungan. Papatayin nila ako roon. Bawiin mo na ang kaso, parang awa mo na. Ang kanyang mga hikbi ay pumunit sa katahimikan ng gabi. Tiningnan ko ang lalaking minsang minahal ko. Wala na ang pag-ibig. Wala na ang galit. Ang natira na lamang ay isang malinaw na hustisya. Yumuko ako ng bahagya upang magpantay ang aming paningin. Ang aking boses ay isang malamig na pangako na hinding-hindi niya malilimutan. Sanayin mo na ang sarili mo sa dilim, Leandro. Ibinulong ko ang bawat pantig ay may bigat ng sentensya ng kamatayan. At makinig ka ng mabuti. Layuan mo ang mga anak ko. Huwag na huwag mo silang tatawagan, huwag na huwag mo silang hahanapin. Dahil sa oras na marinig ko ang pangalan nila sa marumi mong bibig, sisiguraduhin kong ang selda mo ay magiging isang impyernong mas masahol pa sa ilalim ng dagat. Tumayo ako ng tuwid at tinalikuran siya. Hindi ko na pinanood kung paano siya kinaladkad ng mga pulis palabas ng aking pamamahay. Ang tanging alam ko, ang palasyo ng mga Vergara ay malinis na muli. Ang mga araw na sumunod sa pagbagsak ng palasyo ni Leandro ay tila isang malinaw at payapang umaga pagkatapos ng isang mahabang bagyo. Wala ng mga pagpapanggap, wala ng mga lihim na sumasakal sa aking paghinga. Ang mga balita tungkol sa pag-aresto kina Leandro at ni Risa ay nagliyab sa buong bansa. Ang high society ng Maynila na dati ay pumupuri sa kanila ay ngayon ay nag-uunahan sa paghuhugas kamay at pagtalikod. Sa loob ng Correctional Institution for Women, ang buhay ay hindi isang marangyang penthouse na nakasanayan ni Nerissa. Mula sa impormasyong ibinigay sa akin ng aking mga abogado, ang kanyang mga araw ay puno ng pagdurusa. Wala na ang mga mamahaling skincare. Wala na ang mga paboritong alak. Ang kanyang mga kasamahan sa selda, mga babaeng nabilanggo dahil sa maliliit na krimen upang mabuhay, ay walang pasensya para sa isang babaeng nagnakaw ng milyon-milyon dahil sa kalayawan at sugal. Si Nerissa ay naging paboritong tampulan ng galit ng mga kapwa niya bilanggo. Ibinubukod siya kinukuha ang kanyang rasyon ng pagkain at pinipilit linisin ang pinakamaruming bahagi ng kanilang pasilidad. Ito ang katarungang hindi kayang ibigay ng anumang hukuman. Samantala sa Manila City Jail ang sitwasyon ni Leandro ay hindi nalalayo. Isang hapon, nakatanggap ako ng tawag mula kay Bianca. Kakagaling lamang niya sa kulungan upang harapin ang kanyang ama para sa huling pagkakataon. Nakaupo ako sa aking opisina sa Vergara Architects, nakatingin sa malaking bintana na nag-aalok ng tanawin ng buong metropolis na patuloy na lumalago dahil sa aking mga disenyo. Ma, ang boses ni Bianca sa telpono ay pagod, ngunit may bahid ng ginhawa. Tapos na. Pinirmahan na niya ang mga papeles para sa annulment na inihanda ng mga abogado natin. Pati ang waiver ng lahat ng claims niya sa properties. Umiyak ba siya? Tanong ko, ang boses ko ay walang bahid ng pagkasabit, kundi isang simpleng paghingi ng ulat. Narinig ko ang pagbuntong hininga ng aking anak. Sobra, ma. Kumapang pa nga siya sa sahig ng visiting room. Nagmamakaawa na tulungan ko siyang makalabas. Sabi niya papatayin daw siya ng mga kasama niya sa selda. Dahil nalaman nilang ibinenta niya ang sarili niyang asawa para sa insurance.
Wala na siyang ipinagmamalaki, Ma. Nagmukha siyang isang matandang walang direksyon at walang dignidad. Anong sinabi mo sa kanya? Sinabi ko sa kanya na ang tanging ama na kilala ko ay namatay noong araw na itinulak niya ang ina ko sa dagat. Pagkatapos tumalikod ako at hindi na lumingon. Napanghiti ako ng bahagya. Ang aking anak ay lumaking matapang at may paninindigan. Umuwi ka na, Bianca. Magpahinga ka. Ang laban sa korte ay tapos na. Panahon na para magsimula tayong muli. Ibinaba ko ang telepono at tumitig sa isang envelope na nakapatong sa aking mesa. Ito na ang huling hakbang. Ang huling pagputol sa ugnayan ko sa nakaraan. Kinabukasan, tumuntong ako sa malamig at madilim na pasilyo ng Manila City Jail. Ang amoy ng pawis, ihi at desperasyon ay sumasalubong sa bawat bisita. Pumasok ako sa isang maliit na silid para sa mga pribadong pakikipag-usap ng mga preso sa kanilang mga abogado. Makalipas ang ilang minuto, pumasok ang dalawang gwardiya, hila-hila si Leandro. Halos hindi ko siya makilala. Ang kanyang dating makisig na pangangatawan ay umimpis. Ang kanyang buhok ay magulo at may mga puti na hindi na naitago ng pangkulay. May mga pasa siya sa kanyang braso at isang malaking hiwa sa ibabang bahagi ng kanyang labi. Ang mga mata niya na dati ay puno ng yabang at panlilinlang ay ngayon ay nanlilisik sa galit at matinding kalungkutan nang makita ako. Ikaw. Ang kanyang boses ay isang garalgal na bulong. Bakit ka nandito? Para kutyain ako. Para makita kung paano nila ako ginagawang hayop sa loob ng seldang ito. Hindi ako umupo. Nanatili akong nakatayo. Nagpapakita ng otoridad na hindi niya kailanman maaabot. Inilapag ko ang folder na naglalaman ng pinal na kopya ng aming annulment at ang mga dokumento ng paglilipat ng lahat ng pagmamay-ari ng Vergara Architects sa aking pangalan ng buong buo. Nandito ako para ibigay ang huli mong kopya, Leandro. Ang wika ko, ang aking tinig ay kasing tinis ng basag na salamin, ngunit kasing tahimik ng gabi. Wala na tayong anumang legal na ugnayan. Wala ka ng asawa, wala ka ng mga anak, wala ka ng pamilya. Tinitigan niya ang mga papeles bago ibinaling ang kanyang matatalim na tingin sa akin. Bigla siyang tumayo at pilit na lumapit sa salamin na naghihiwalay sa amin. Hinampas ang kanyang mga nakaposas na kamay sa harang. Ang kanyang mukha ay namula sa matinding puot. Halimaw ka, amihan. Sigaw niya ang kanyang mga ugat sa leeg ay halos pumutok sa galit. Wala kang puso. Inago mo ang lahat sa akin. Ang mga anak ko, ang kumpanya ko, ang dangal ko. Ikaw ang totoong demonyo sa kwentong ito, hindi ako. Tiningnan ko siyang mabuti. Wala akong naramdamang pagkaawa, kahit katiting. Hindi na gumagana ang kanyang gaslighting. Inagaw. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Hindi ko inagaw ang mga bagay na yon, Leandro. Ibinigay mo yon sa akin ng kusang loob noong araw na pinili mong patayin ako. Binawi ko lang ang sarili kong buhay mula sa pagnanakaw mo. Sanain mo na ang sarili mo sa dilim. Dahil ang natitirang bahagi ng buhay mo ay gugulin mo sa pagkaalala kung paano mo sinira ang sarili mo. Tumalikod ako. Habang naglalakad ako, palabas umaalingaw-ngaw ang kanyang mga sigaw at pagmumura, sumasama sa ingay ng iba pang mga preso. Ngunit sa bawat paghakbang ko, palayo ang kanyang boses ay patuloy na humihina hanggang sa ito ay tuluyang lamunin ng pader ng kulungan. Bumukas ang malaking pintuang bakal ng presinto. Sinalubong ako ng mainit na sikat ng araw ng Maynila. Huminga ako ng malalim ang hangin, ay hindi na lasang asin at dugo. Lasang laya ito. Ang hangin sa Batangas ay laging may dalang kakaibang alat at lamig na sumusuot sa balat. Ngunit sa araw na ito, ang hanging iyon ay tila isang malambot na yakap, nagdadala ng pangako ng isang bagong simula. 5 buwan na ang lumipas mula noong isara ng malaking bakal na pinto ng kulungan ang kabanata ni Leandro sa aking buhay. 5 buwan ng muling pagbuo, hindi lang ng kumpanya, kundi ng sarili kong pagkatao. Nakatayo ako sa harap ng isang bago at modernong gusali na aking idinisenyo. Sa itaas nito,
Kumikinang ang mga titik sa ilalim ng araw. Liwanag sa Dilim Foundation. Ito ang aking bagong obra maestra. Hindi ito isang hotel. Hindi rin isang marangyang penthouse. Ito ay isang tanggapan at kanlungan para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso, panlilinlang at karahasang pinansyal sa loob ng pamilya. Nakasuot ako ng isang simpleng puting bestida. Ang aking maikling buhok ay bahagyang hinahangin. Sa aking tabi nakatayo ang dalawa kong anak. Si Bianca, na laging seryoso sa kanyang uniforme bilang piskal, ay may malaking ngiti ngayon. Sa kabila ko ay ang aking anak na lalaki si Miguel, na kararating lang mula sa pag-aaral sa ibang bansa matapos marinig ang lahat ng nangyari. Ang kanilang presensya ay ang tunay kong kayamanan, mga kayamanang hindi kayang nakawin ng anumang insurance policy. Hawak ko ang malaking gintong-gunting handa na para sa ribbon cutting. Sa harap namin ay ang mga miyembro ng media, ilang malalapit na kaibigan at ang mga unang benepisyaryo ng foundation. Bago ko gupitin ang laso, kinuha ko ang mikropono. Tiningnan ko ang mga taong nagtipon. Wala na ang mga mapanghusgang mata ng alta sosyedad. Ang nandito ay mga taong naniniwala sa pagbangon. 20 taon. Panimula ko ang boses ko ay kalmado at puno ng sinseridad. 20 taon akong naniwala na ang halaga ng isang babae ay nasusukat sa dami ng kanyang kayang tiisin. Na ang sakripisyo ay kasing kahulugan ng pagmamahal. Ngunit natutunan ko sa pinakamasakit na paraan na ang katotohanan ay malayo doon. Ang totoong halaga natin ay nakasalalay sa ating kakayahang tumayo, lumaban at bawiin ang ating kapangyarihan mula sa mga taong sumusubok na ubusin tayo. Tumingin ako sa mga kababaihang nakaupo sa unahan. Ang mga mata nila ay nagniningning ng pag-asa. Ang gusaling ito ay hindi lamang isang istruktura. Ito ay isang patunay na kahit gaano kalalim ang dagat, na nagtangkang lunurin ka, kaya mong bumangon at maging isang alon na hindi mapipigilan. Ang liwanag sa dilim ay para sa inyo. Wala nang mag-iisa. Wala nang matatakot. Umani ng malakas na palakpakan ang aking talampate. Kinupit ko ang pulang laso, kasabay ng paglipad ng mga puting kalapate sa langit. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon, naramdaman ko ang dalisay at tunay na kaligayahan. Wala itong bahid ng pagkukunwari. Habang nag-aayos ang mga panauhin para sa maliit na salusalo, sa loob napansin ko ang isang pamilyar na figura na nakatayo hindi kalayuan sa mga kamera. Isang lalaking may matipunong pangangatawan, nakasuot ng simpleng linen na polo at slacks. Ang kanyang mga mata ay pamilyar sa akin, ngunit mas matalas kaysa sa inaasahan ko. Lumapit siya. Siya ay si Gabriel, ang anak ni Mang Braulio. Isang magaling na abogado na naging kaagapay ni Bianca sa pag-aayos ng mga legal na aspeto ng aking foundation. Ngunit ito ang unang pagkakataon naming magkita ng personal mula noong ako'y nasa Batangas. "Congratulations, amihan!" Bati niya, ang kanyang boses ay malalim at nagdadala ng isang nakakapanatag na kapayapaan. Iniabot niya ang kanyang kamay. Tinanggap ko ito. Ang init ng kanyang palad ay isang malugod na salungat sa malamig na alaala ng nakaraan. "Maraming salamat, Gabriel. Hindi mabubuo ang pundasong ito kung hindi dahil sa tulong mo at sa tulong ng ama mo nung gabing yon." Numiti siya ng bahagya. Ginawa lang ng tatay ko ang tama. At ako, masaya akong naging bahagi ng pagtatayo mo muli. "I've read about your architectural designs. Pero ito ang pinakamagandang na itayo mo. Isang bagay na may kaluluwa." Ang kanyang mga salita ay tila isang banayad na simoy ng hangin. May kung anong kumurot sa aking puso, isang pakiramdam na matagal ko nang ibinaon at inakalang patay na. Isang tahimik na kilig na hindi nagbumula sa mga magagarbong regalo, kundi sa simpleng pagkilala sa tunay kong halaga. "Sana ay magkaroon tayo ng pagkakataon na mag-usap pa." Dagdag niya, ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng interes na puno ng respeto at pag-iingat.
Siguro sa isang hapunan, hindi bilang kliyente at abogado. Tumingin ako sa kanya. Pagkatapos ay tumingin ako sa kalangitan. Bago ko masagot, lumapit si Sofia dalang isang makapal na brown envelope. Ang kanyang mukha ay seryoso. Maam Amihan, patawad po sa abala. Ngunit may iniwan pong sulat sa front desk para sa inyo. Walang nakasulat kung kanino galing, pero ipinagbili na ibigay sa inyo agad. Kinuha ko ang envelope. Ito ay magaan, ngunit tila may kakaibang bigat. Binuksan ko ito. Sa loob ay isang lumang litrato, medyo nanilaw na sa gilid. Ito ay litrato ng aking yumaong ina noong kabataan niya. At sa likod nito, may nakasulat na mensahe gamit ang pulang tinta. The yacht accident wasn't Leandra's idea alone. Check your mother's past. Kasama siya sa utang na sinisingil ngayon. Tumaas ang balahibo sa aking batok. Ang kapayapaan na kanina lamang ay yumayakap sa akin ay biglang naging malamig na pakiramdam ng isang bagong pang-anib. Tiningnan ko si Gabriel na napansin ang pagbabago sa aking muka bago ko ibinaling ang aking tingin sa malawak na dagat. Ang alon ay hindi pa pala tapos. Ang paghampas ng alon sa pampang ng Batangas ay lumika ng isang nakapapawing pagod na himig. Dati, ang bawat paggalaw ng tubig ay nagpapaalala sa akin ng kamatayan ng gabing iyon. Kung kailan ang lalaking pinag-alayan ko ng 20 taon ng aking buhay, ay nagpasyang itapon ako sa gitna ng dilim. Ngunit ngayon, habang naglalakad ako ng nakayapak sa pinong buhangin at hinahayaan ang maligamgam na tubig na humalik sa aking mga paa, ang dagat ay hindi na isang halimaw. Ito ay naging isang lumang kaibigan na naging saksi sa aking muling pagkabuhay. Mula sa malayo, pinapanood ko ang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay kinukulayan ng kahel at lila, isang perpektong pagtatapos sa isang napakahabang araw. Paminsan-minsan umaabot sa akin ang mga balita mula sa syudad. Sa loob ng makitid at madilim na selda ng city jail, tuluyan na raw nawalan ng katinuan si Leandro. Kinakausap niya ang mga pader, ipinipilit na siya pa rin ang makapangyarihang CEO, at isinisigaw ang pangalan ko tuwing gabi nagmamakaawa ng kapatawaran na hindi kailanman darating. Si Narisa naman ay isang anino na lamang ng kanyang dating mapagmataas na sarili. Ang kanyang ganda na naging puhunan niya sa panlilinlang ay sinira ng hirap sa loob ng pambabaing piitan kung saan araw-araw siyang nagdusa sa ilalim ng galit ng mga kapwa niya bilanggo. Hindi ako nakaramdam ng saya sa kanilang sinapit. Hindi rin ako nakaramdam ng awa. Ang tanging namayani sa aking puso ay isang malamig at payapang kawalan ng pakialam. Sila ay mga multo na lamang ng isang nakaraang tuluyan ko ng tinalikuran. May mga nagtanong sa akin marahil ay mga taong hindi nakaintindi sa lalim ng aking sugat. Kung napatawad ko na ba sila? Ang sagot ko ay isang matibay na hindi. May mga kasalanang napakalaki at napakabigat para hugasan ng simpleng paghingi ng tawad, lalo na't ito ay nagmula lamang sa takot na maparusahan. Hindi ko sila pinatawad. Ngunit, pinatawad ko ang aking sarili. Pinatawad ko ang lumang amihan na nabulag ng konsepto ng walang hanggang sakripisyo. Pinatawad ko ang babaeng naniwala na ang kanyang halaga ay nakasalalay sa pagiging isang anino ng kanyang asawa. Iyon ang tunay na kalayaan. At sa kalayaang iyon, natagpuan ko ang kapayapaang matagal kong inasam. Kapayapaang hindi mabibili ng milyon-milyong pisong insurance, kundi kapayapaang nagmula sa kaalamang walang sinuman ang may hawak ng aking kapalaran, kundi ako. Ito ang aral na iniiwan ko sa bawat babaeng nakakulong pa rin sa sarili nilang mga madilim na dagat. Huwag ninyong hayaang maging kadena ang inyong pagmamahal. Ang inyong pasensya ay hindi dapat maging pambayad sa kakulangan ng iba. Ang pagiging isang mabuting asawa-ina o kaibigan ay hindi nangangahulugang ibibigay ninyo ang lahat hanggang sa wala nang matira sa inyong sarili. Ang pinakamatibay na pundasyon na maitatayo ng isang babae ay hindi isang bahay para sa isang lalaki, kundi ang tiwala at respeto para sa kanyang sarili. Isang mahinang kaluskos mula sa buhanginan sa aking likuran.
ang magbabalik sa akin sa kasalukuyan. Lumingon ako. Naglalakad palapit sa akin si Gabriel. Hindi siya nagmamadali at nag-iwan siya ng sapat na distansya na nagpapakita ng labis na paggalang. Sa kanyang mga kamay ay may hawak siyang 2 baso ng mainit na kape. Hindi ko sinadyang abalahin ang pagmumuni-muni mo. Ang boses niya ay malambot at sumasabay sa ihip ng hangin. Pero naisip kong baka kailangan mo ng mainit na maiinom habang iniisip ang susunod mong hakbang. Tiningnan ko siya, at pagkatapos ay tiningnan ko ang lumang litrato at sulat na nakapatong sa ibabaw ng aking bag sa kalapit na bato. Ang banta mula sa nakaraan ng aking ina, isang bagong laban, isang bagong unos. Kinuha ko ang kape mula sa kanyang kamay at binigyan siya ng isang tapat at buong pusong ngiti. Hindi na ako ang amihan na natatakot sa dilim. Kung may mga sikretong nais umahon mula sa kailaliman, haharapin ko sila. Hayaan mong dumating ang bagyo, Gabriel. Ang sabi ko, habang humaharap muli sa dagat, ang init ng kape ay nagbibigay ng ginhawa sa aking mga palad. Hindi na ako natatakot sa alon. Dahil ngayon, ako na mismo ang nagdadala ng daluyong. Sumimsim ako ng kape habang pinagmamasdan ang huling sinag ng araw na lumubog sa abot tanaw. Payapa ang dagat, at sa wakas, payapa na rin ang aking kaluluwa.